Magandang umaga po sa ating lahat, no? At alam po natin tayo po ay nasa ah, ika-limang araw ng ating Misa de Gallo, no? Sino po ba dito ang buo pa, no? Nakalima na po tayo, no? Tama, no? Ayan, taas ng kamay. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Siyempre, meron po tayong mga intensyon, no? May pinagdarasal sa ating mga sakripisyo sa pagising sa umaga. Napansin niyo itong mga nakaraang araw sa Ebanghelyo, no? Ah, meron tayong mga personalidad, no, at mga kwento, no, sa mga sirkumstansya ng pagsilang ng ating Panginoon, no? Nandiyan si Jose, nandiyan si Secaraya, ngayon naman ay si Maria, no? At sa mga kwentong narinig po natin sa Ebanghelyo, nagpakita ang Anghel Gabriel sa kanilang tatlo. Di ba? No? Kay Jose sa panaginip, no? Kay Secaraya nung siya'y nasa sanktuaryo, no? Bilang pari, no, na sabi nga nangungulo sa pagsamba. At ngayon naman dito sa Nazaret, no? Siguro sa tahanan ni Maria. Nisip ko, ano kaya itsura ni Anghel Gabriel? No? Maraming larawan ng mga anghel, no? Iba nga nangongolekta ng anghel, di ba? No? Kasi tingin nila sa mga anghel cute. Pero ewan ko kung napanood nyo, merong sumisikat na pelikula sa Netflix, yung Mary, no? Baka hindi ko alam kung napanood nyo na. Re-recommenda kong panoorin nyo, no? Doon merong larawan si Anghel Gabriel. At yung larawan niya, hindi cute. Nakakatakot, no? Doon ko lang naintindihan, sabi ko, kaya pala siguro, nung nagpakita ang anghel kay Jose sa panaginip, kay Secaraya sa sanktuaryo, at pinarin kay Maria, no, sa kanyang tahanan, lahat sila ay natakot. Kasi pag nakakita ka ng cute na anghel, mapapangiti ka. Pero pag nakakatakot ang itsura ng anghel, abay, nenervyusin ka. Seryoso eh. Seryoso naman talaga dahil ang mga anghel, tagapagbalita, no? Ng mensahe mula sa Diyos. Sabi nga, siya'y pinadala ng Diyos. Kaya, meron po tayong matututunan, no, sa mga anghel, lalo na kay Gabriel, no? Ang anghel na sinugo ng Diyos para ibunyag, no, ang balita na si Maria ay magiging ina ng kataas-taasan. Nais ko maghanay ng tatlo, no? Tatlo. Yung una po, katotohanan. At yung pagbubunyan ng katotohanan, no, na si Maria ay magiging ina ng Diyos, ay may katambal na pagharap sa katotohanan ng sarili. Bakit ko nasabi yun, di ba? Napansin nyo, no, naharap si Maria, no, sa kanyang pagkatao. At yung kanyang kahinaan, di ba? Nagulumihanan siya. Tama po ba? Narinig natin yan. No? Sino ba naman ang hindi magugulumihanan kapag binalita, no, ang isang katotohanan na para bagang isipin na nating suntok sa buwan o mahirap matarok? Haharap ka sa katotohanan ng pangamba. Haharap ka sa katotohanan ng iyong pagkatao, ng iyong sariling kahinaan. At siguro magandang makita ito, no, na tayo po, no, ay nahaharap din sa ating katotohanan ng pagkatao, mga kahinaan, mga limitasyon sa buhay, no? Importante po ito, no, para sa ating paglago. Ikalawa, no, matututunan natin kay Anghel Gabriel, no,
ang mapaghamong misyon. Ba? Kaya nga, natakot si Jose, natakot si Zacarias, natakot lalo na si Maria. Abay sabi sa kanya, o ikaw magiging ina ng Diyos, ina ng kataas-taasan. Parang mahirap ipagpag yun sa iyong buong pagkatao. Dahil isang malaking responsibilidad, hindi po ba? At kalimitan, sa ating buhay, nahaharap din tayo sa maraming mapaghamong misyon, sa pamilya natin, pamayanan o ating pinaglilingkuran. Saan man tayo nagtatrabaho o kahit dito sa ating parokya. Sabi nga po, maraming challenges ang buhay, di ba? So, at kalimitan, may bulong ang Diyos sa atin, maaaring bulong ng anghel, may ipapagawa sa atin. Katulad ni Maria. No? At ito, no, ay sa unang tingin at unang rinig, nakakabulabog. No? Pero alam natin, may pupuntahan sa direksyon ng ating buhay. Dadako na ako sa ikatlo, di ba? At yung magtiwala sa Diyos. Napansin niyo ba? Pagkatapos sabihin ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, no? Maganap nawa sa akin ayon sa salita ng Diyos, sa iyong salita. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Pero, sa bandang huli, yung huling pangungusap, at nilisan siya ng anghel. Naku, siguro, para siguro nakanganga si Maria. Pagkatapos kong sabihin, oo, fiat, iiwanan mo ako? Pero anong mensahe ng anghel sa kanya nung siya inilisan ng anghel? Di ba sinabi ko, sabi ng anghel, di ba? Ang Espiritu ng Diyos ay sumaiyo na. Kumbaga, kaya ka nagdalang tao na at nasa sinapupunan mo ang kataas-taasan dahil sa Espiritu ng Diyos. Kaya, hindi ka nag-iisa. Magtiwala ka sa Espiritu Santo at magagampanan mo ang mapaghamong misyon. Naisip ko lang po, alam niyo maraming Anghel Gabriel sa ating buhay. Di ba? Balikan niyo, magnilay kayo sa inyong karanasan. No? May Anghel Gabriel na maaring bumulong sa inyo, nagsalita sa inyo, may sinabi sa inyo, baka nasa miyembro ng inyong pamilya, no? Kasama niyo sa parokya o trabaho. Ginamit silang instrumento ng Diyos para harapin ang katotohanan ng pagkatao natin, kahinaan natin para tumubo tayo sa gitna ng takot at pangamba, para maharap natin ang isang mapaghamong misyon, para may sinasabi na parang itong pinagagawa sa iyo ng Diyos. At ikatlo, para magtiwala sa Espiritu Santo. May nagsabi sa iyo na sa gitna ng takot, dahil yung susuungin mong misyon na isang malaking hamon at pagsubok, bidulong sa iyo ng Anghel Gabriel mo. Sino man yan? Magtiwala ka lang kay Lord. Hindi kanya pababayaan. At magagampanan mo yan. No? Dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan para maganap ang kanyang salita. Kaya, hindi lang pagkatapos ng misa, talasan natin ang ating mata, ang ating pagdinig,
ang pakiramdam sa ating puso. May Anghel Gabriel na magpapakita sa inyo. At sa pagpapakita sa inyo, ipadadama ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen.